Kinsanas katapusan dito, fortnight ang tawag doon. Yung fortnight, 14 days yon. Yung sa 14 days, ang minimum na pasok mo, 10 days. Pag lumagpas sa 10 days, halimbawa, 11 days ka, matik yun, yung 11 days mo magiging 12. Hi everyone, kumusta? 6 months na yung pananatili dito sa Australia. Yung mga naobserbahan ko mga kakaiba dito, isa-isayin natin. Yung una, yung daylight saving. Akala ko sa barko lang nangyayari yung daylight saving, yung forward saka backward ng oras sa barko. Pag napapadaan sa time zone, pag lumilipat ng ibang bansa. Dito rin pala sa Australia may daylight saving. Mag-i-start yon unang Sunday ng October. Nagsisimula yun ng 2 a.m. magiging 3 a.m. Kung cellphone yung ginagamit yung pang alarm clock, automatic naman yun nag-adjust yung oras sa cellphone. Pero pag ang gamit nyo manual, yung tinatap na alarm clock, kailangan yung i-adjust kasi baka mali kayo kasi magpo-forward nga ng isang oras. Magtatapos naman yon ng April. Unang Sunday ng April, pag alas 3 na ng madaling araw, magiging alas 2 naman ng madaling araw. Magba-backward naman. Ang hindi lang gumagamit ng daylight saving dito, yung Queensland, Northern Territories, tsaka yung Western Australia. Sa madaling araw, walang gigising sa inyo ng tilaok ng manok dito. Ang gigising sa inyo dito, yung huni ng ibon. Malalakas ang huni ng ibon dito. Merong magpie, kakatu, yung iba hindi ko nakilala eh. Makikita mo lang to sa hotel tsaka sa mayayamang bahay dyan sa Pilipinas. Yung mga ordinaryong bahay dyan sa Pilipinas, wala nito. Dito, ordinaryo ditong bahay. Merong hot water tsaka cold water. Tsaka ang kakaiba dito, yung tap water, may inom mo. Dito tayo sa banyo. Dito, wala kang mabibili dito ng tabo na katulad nito. Pwede kang mag-improvise kaso wala siyang hawakan na katulad nito. Galing pa tong Pilipinas, dala-dala ni Shena. Tapos mapapansin mo dito, walang bidet. Gumagamit sila dito, tissue lang. Pero ako gumagamit niya ng tissue kaso hindi nga komportable. Kaya naguhugas talaga kami. Ang gamit namin pag maliligo, balde tsaka tabo, buhos-buhos lang. Hindi kami gumagamit ng shower kasi mahirap magtimpla ng temperature ng tubig, mas lalo na pag winter. Agos na agos bago mo makuha yung gusto mong temperature. Kaya dito, madali magtimpla ng tubig, hot water, tsaka cold water. Pag okay na yung temperature, yun, start ng maligo. Papunta na kayo dito, kailangan nyo magdala ng adapter plug na katulad nito para sa cellphone nyo. Kasi yung mga electrical outlet dito, ganito itsura. Pag nakabili na kayo ng mga gamit katulad ng razor na to, yung saksakan niya, ganito na lahat. Paglabas mo naman ng bahay, wala kang makikitang mga tambay. Sa Pilipinas, makikita mo meron ka agad tambay sa harapan ng bahay, sa gilid ng kalsada. Dito, ang tambayan nila dito, park, sa restaurant na merong upuan sa labas, tsaka yung merong mga upuan dyan sa daan. Pero halos wala ko nakikitang mga tambay. Kumakain lang sila doon, tsaka nagkakape. Tapos wala ka rin makikita dito mga sa apartment, karaniwan walang naglalarong bata. Meron naman sa may mga bakuran, kaso bibihira ka rin makakita doon ng mga batang naglalaro. Kasi meron ditong mga playground, madami dito. Walang walis ting-ting dito. Blower ang ginagamit nila dito. Katulad niyan, blower nila yung mga dahon na tuyo, tsaka yung mga pinagdamuhan. Binoblower nila yan doon sa gilid ng mga halaman nila. Tapos yung mga puno nila dyan, nahayaan nilang mabulok. Yung ginagawa niya ni Manong, binoblower niya papunta doon sa kalsada, sa gitna ng kalsada. Hinahayaan niya na yung sasakyan, hinahangin din yan papunta doon sa gilid ng kalsada. Ngayon, wawalisin naman nyo ng truck na may pangwalis. Mapapansin nyo dito yung mga sasakyan nasa kaliwa.
Sa Pilipinas, nasa kanan. Kasi dito, right-hand drive. Marami ka na dito makikita ang electric car, charger. Ayun, Tesla. Nasa kaliwa ang sasakyan dito. Kaya pag tatawid ka ng pedestrian lane, kanan ng tingin bago kaliwa. Pero pwede ka ring hindi tumingin kasi nire-respeto ang mga pedestrian lane dito. Pwede ka nga pumikit pero wag niyong gagawin yon. Mapapansin mo dito walang mga stray dog o asong gala. Mahal mag-alaga ng aso dito katulad niyan. I-rehistro, mag-i-insurance ka dyan, regular na check-up sa doktor, saka lagi mo siyang ilalabas ng ganyan. Sa residential area, pag may crossing, pag tatawid ka sa intersection na yon, madalas yon merong runabout. Dito, hindi uso yung payong. Umambon, medyo malakas na ulan, hindi pa rin sila nagpapayong. Kahit yung mainit na, kahit tirik na tirik yung araw, hindi sila nagpapayong. Tayong mga Pinoy o Pinay, konting ambon lang, magpapayong. Lalo na yung mga Pinay, hindi nagpapaaraw, nagpapayong talaga. Dito, madalas mong makikita na nagbibilad yung mga tao dito. Gusto nila kasi dito, yung kulay nila, tan. Yung mga puti dito, gusto nilang i-achieve yung mga kulay ng Pinay. Tapos yung Pinay, gusto nilang i-achieve yung mga kulay na puti. Kasi meron yung kaibigan dito ni Shena na pumunta dito kamakailan lang, nagbiro. Wala daw siyang pake kahit na nagpapayong siya. Kasi pag umitim pa siya, mukha siyang mahirap. Si Shena, sabi nga ni Shena, yung boss niya nag-Christmas party, nagpatan muna yon, nagbilad muna sa araw bago pumunta ng party. Nakita niya, social, baliktad. Pag sa Pinay, pag nagpaite, pag umitim, mahirap. Yung mga puti, pag umitim, social. Yung overtime dito, hindi per ora, per day dito. Halimbawa, yung term ng sahuran nyo, once a week. Pag ang minimum dito ng trabaho, pag weekly, 5 days lang. Saturday, Sunday, pahinga nyo yun. Pag nag-overtime ka, pag pumasok ka ng Saturday, automatic yun. 7 days ang ibabayad sa'yo. Kinsigness katapusan dito, fortnight ang tawag doon. Yung fortnight, 14 days yun. Yung sa 14 days, ang minimum na pasok mo, 10 days. Pag lumagpas sa 10 days, halimbawa, 11 days ka, matik yun, yung 11 days mo magiging 12. Pag nag 12 days ka, magiging 14 yung babayad sa'yo. Tapos makikita mo dito yung mga tao, madalas, kasi malapit dito sa beach, saka kultura na nila dito na nakayapak sila. Kahit sa grocery, sa mall, kahit nga sumasakay ng bus, nakayapak sila. Sa mga namumroblema na magbayad ng kuryente monthly, good news para sa inyo, kasi hindi ka na mamroblema na every month mag-iisip ka ng pambayad ng kuryente kasi 3 months dito bago ka magbayad ng kuryente. Yung gas, tumatiming yan pag wala ka natirang pera tapos wala pa yung sahod mo, tsaka yan mawawala, di ba? Dito hindi mo na iisipin na mawawalan ka ng gasul kasi chine-check nila parati yon, tsaka 3 months yon bago ka magbayad ng gas. Yung bayad naman dito sa renta ng bahay, dyan ang renta ng bahay dyan, monthly, dito weekly, kaya mahasyak ka. Tsaka mahal ang bayad dito ng renta ng bahay. Ang renta namin dito 595, bali pumapatak yun ng mga 22,000, parang ganon, 22,000 per week, kaya mahal, sobrang mahal. Dyan sa atin per month bagkano lang, mga siguro yung ganito kalaking bahay mga 8,000 pesos, o pagpalagay mo na rin na 10,000 pesos, pero a month yun, malaking diferensya talaga. Ang mall hours dito nagsasara ng 5, hindi katulad dyan sa Pilipinas, 9 PM. Pag Thursday naman, 9 PM sila nagsasara. Kasi karaniwan kasi yung sahod dito ng Australian, Thursday. Kaya maganda mag-extend ng hours sa mall kasi maraming bumibili. Maraming midnight sale dito pag Thursday. Pag kumain ka sa restaurant o sa bar dito, hindi mo kailangan mag-tip. Depende na lang sa'yo. Hindi uso tip dito kasi may sapat silang sahod. Hindi hinahayaan ng gobyerno na hindi sila nakakatanggap ng sapat na sahod. Hindi sila umaasa sa tip para pagandahin nila yung serbisyo nila. Pag magkukommute ka, hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo lang ng Opal card katulad nito. Tap in, tap out lang yan.
mag-grocery ka dito, ikaw yung magkakashare. If you have a Flybuys card, please scan at any time. Magkuko kami. Paminsan lang naman to. Flybuy. Your Flybuys card has been accepted. Thank you. Tapos pay na. Naubusan kami ng tinapay eh. Use PIN pad to complete transaction. Tôi gần này là đi chào đi ạ.